Samantala, sumugod ang iba't ibang grupo sa Department of Health para kondenahin ang administrative order na nagsasaad na sa mga ospital o mga facility-based health center lang pwedeng manganak ang mga babae. Ang paliwanag naman ng DOH sa kautusan sa report ng saksing si Isay Reyes. Kinalampag ng iba't ibang grupo ang Department of Health para iprotesta ang isang administrative order na nagsasaad na sa mga ospital o mga facility-based health center lang pwedeng manganak ang mga babae. Kailangan ding pangasiwaan ito ng isang skilled birth attendant. Ayon sa DOH, layon daw ng kautusang mapababa ang bilang ng mga namamatay na babae dahil sa komplikasyon sa pagbubuntis. Mula taong 2009, ayon sa kagawaran, umakyat ang maternal mortality rate sa bansa noong 2011 sa 221 kada 100,000 babae. So ang bastang sinasabi ng Department of Health, dapat ang nanay manganak siya sa facilities. Dapat ang nanay matuto siya na magdesisyon para sa sarili niya na sa bahay siya, sa facility siya manganganak at hindi sa bahay. At ito'y dapat tulong-tulong na ginagawa ng nasa community, nasa health sector, nasa mga RHU, nasasabihan ang mga buntis. Bagamat di tutol sa layong ito ng Health Department, giit ng mga nagprotestang grupo, may dapat daw munang pagtuunan ng pansin ng gobyerno. Hindi namin tinututulan yung pagkakaroon ng pasilidad. Ang sinasabi lang namin dito, tiyakin na doon sa yung mga pasilidad na yon ay nandoon mismo kahit sa malalayong probinsya natin. Si Beverly halimbawa, sa barong-barong lang daw nila sa Leyte ng anak dahil sa layo ng ospital o kahit anumang health facility sa kanilang lugar. Malayo po sa ospital doon. Mahal po ang pamasahe. Kaya hindi pa ako nanganak sa ospital, sa bahay na lang po. Sabi sa bawal naman po ulihin. Wala na magawa, lumabas na. Bundok sa amin. Kaya nahihirapan po kami ang sasakyan po doon kasi habal-habal lang po. Dagdag naman ni Maylene, mahal ang mga anak sa mga health facility. Delikado ba mga anak sa bahay? Opo, delikado. Mahirap din eh. Bakit sa bahay ka pa rin nanganganak? Bakit pwede na kahit na delikado? Kasi wala kang pera pang pa-check up sa hospital. Ayon sa DOH, inaayos na raw ng DSWD ang listahan ng mga mahihirap na pamilya na hindi raw pagbabayarin sa ilang piling ospital sa ipinatutupad ng no balance billing policy ng PhilHealth. Pinag-aaralan din daw ngayon ng DOH ang mga liblib na lugar na maaaring pagtayuan ng mga karagdagang health facility. Ako, si Isay Reyes, ang inyong saksi.